A day in my life as a work-from-home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's Monday na naman at isang iglap na tapos na ang aking day off. So gumising ako ng maaga to prepare Jeff's breakfast at his lunchbox. I got flooded with opinions about my past post about choosing to become a solo parent. At na-realize ko na mabuti at bumitaw ako. I've been trying to support a person in every possible way I can. Tulungan siya makapagtapos, samahan siya maghanap ng trabaho, bumili ng bahay para sa pamilya namin, and what did I get in return? Sabi nga ni Astrid Leong sa movie na Crazy Rich Asians, it's not my job to make you feel like a man. I cannot make you something you're not. Sinubukan kong tingnan ang mga good sides and disregarded the red flags kahit maraming sinyalis na dapat kong iwan ang taong ito. I've lost friends dahil sa katigasan ng ulo ko at nasistress sa akin kung bakit nananatili pa rin ako. Pero you know, when you're in that moment, totoo talagang ayaw mo nang makinig sa iba at ang iniisip mo na lang ay ang pagmamahal mo sa isang tao. It took me years to realize na hindi na ako papasok sa isang relasyon kapag ang taong yun will not add value sa buhay ko. I know what I can bring to the table and mas okay na sa akin ang mag-isa kaysa maubos ako. I was able to live alone for a couple of years before ko na-meet si Alex. Within those years na mag-isa akong nagpalaki kay Jeff, natuto akong mas maging malakas because that was the only choice I had. Sinanay ko ang sarili ko na wala na akong katabing matulog, na kami na lang ni Jeff ang kumakain, na wala na akong ibang kasama sa bahay. Those were one of the loneliest nights of my life, pero dun rin nagsimula ang peaceful ones. Nabahala na kung ganito kaysa palaging mabigat ang dinadala ko araw-araw. Sa mga stuck pa rin dun at nag-hope na magbabago ang partner nila, I hope magtagumpay kayo. Iba-iba rin kasi ang mga desisyon natin sa buhay, and the solution that I took might not work for you. Nag-load lang nga pala ako ng labahin today dahil medyo marami-rami na rin gabundok na ang labahin, then gusto ko lang mag-relax today at i-savor ang moment before ako magtrabaho na naman mamaya. I just also made my brunch today at gumawa ako ng salad and granola yogurt, then added blueberries and honey. This is my quick brunch and I'm into salads lately talaga. Nasa-satisfy ako nito. So ayun, at naubos ko talaga ang buong serving na ginawa ko. If there's one conclusion I will make today, yun ay mabuti at bumitaw ako. Kasi kapag hindi, I am 100% sure na ganun pa rin ang naging sitwasyon ko ngayon. Palagi pa rin ako malungkot at huy, hindi ako maka-experience bigla ng flowers. Hindi ako makaka-experience na pahalagahan ng isang tao at hindi ko ma-experience na ma-feel na nagmamatter ang sinasabi ko. That was a long time ago but the feelings are still so fresh in my memory. Siguro dahil kahit makakalimutan mo ang mga sinasabi sa iyo ng isang tao, but you will never forget how they made you feel. Today nga pala I wanted to feel extra at gusto kong magbihis ng maayos kahit nandito lang sa bahay. Na-miss ko na rin kasi ang mag-dress up sa work at naalala ko pa noon na dapat fina-follow talaga namin ang dress code sa previous company na pinagtrabahuan ko, and I took it seriously kaya nagdi-dress up rin talaga ako on dress up days. Nagka-corpo attire but ngayon nasa cabinet na lang at minsan ko na lang ginagamit. Minsan na lang rin kasi ako lumalabas ng bahay na may bonggang lakad. I felt it relaxing to arrange flowers sa vase at i-display sa kwarto ko talaga. Kaya bumibili talaga ako nito sa local market kapag may pagkakataon. Tonight, I will just make a beef gyudon na isa rin sa mga madaling lutuin at wala ng keme-keme. I just sliced the aromatics and in a pan, nilagay ko na ang white onions and minced garlic hanggang sa mag-soften ang onion at nilagay ko na ang beef at mga sauce nito. Inantay ko lang maluto ang beef and served it with a hot bowl of rice. And then topped it with sesame seeds and spring onions. Naglagay na rin ako ng itlog for extra presentation. Charot. Then we had Four Seasons juice for our drinks, pero minsan lang talaga kami nagju-juice. Only when I feel extra like today. Naisipan rin namin na dito na kumain sa minibar counter namin at hindi ko na malayan na nangangalabit na pala si Cookie sa amin at nangihingi ng pagkain. Gusto rin talaga niyang makikain rin sa amin and it's my fault na sinanay ko siyang subuan kapag kumakain kami, kaya yun na rin yung ginagawa niya, ang magpapansin. It was a great dinner we enjoyed with Jeff at dumiretso na ako sa kwarto to face the reality that my weekend off is
over at magtatrabaho na naman ako. But I am also grateful of my job. Char, nalaman ni Clyde na nagbablog ako kaya sabihin ko na yan. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!